Minasan konnichiwa, Tantan Sensei desu. So ngayon po ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral po ng ating JLPTN for Kanji and Vocabulary. Pero kagaya ng dati, kailangan muna po nating aralin or i-quiz yung dating kanji po na napag-aralan po natin. So handa na po ba kayo? So ito po yung kanji na napag-aralan po natin dati. Kung gusto nyo po, i-pause po ninyo para po matingnan nyo po muna mabuti ang reading and ang meaning po ng kanji po na ito. So, kung tapos na po kayong sumagot and after po ng pause po ninyo, so ngayon naman po ay pupunta tayo sa checking po ng mga kanji na nakalagay po sa inyong screen. So, paki-check po kung tama po ba ang mga nilagay po ninyong reading and meaning po ng mga kanji po na ito. So ito na po, paki-pause lang po ulit para po i-check ninyo yung reading pati po yung meaning po ng mga kanji po na tinake nyo po na quiz kanina. Sulitin ko po, ito pong mga kanji na to ay malaki ang chance na lumabas sa ating JLPTN for exam. Hindi lang kanji, pati po yung vocabulary. Okay po, so paki-pause po and paki-check po ulit. Ngayon po, kung tapos nyo na pong i-check po ang ating quiz po, ngayon naman po ay dadako po tayo ulit sa susunod po na 10 kanji para po sa pang-araw-araw na pag-aaral po natin. So ang unang kanji po natin ngayong araw na to ay ang urimas. Urimas na ang ibig sabihin po ay to sell. Reibun po natin or sample sentence, Tamago wa supa de urarete iru. They sell eggs at the supermarket. So yan po, urimas. Next kanji po natin, okonaimas. Okonaimas, to hold or to conduct. So, yung okonaimas po, same po siya ng kanji ng ikimas. So, be careful po kayo ha. Kasi kapag i ang nakalagay after ng kanji na yan, so okonaimas siya. Kapag ki naman po, yan po ay ikimas. So, example sentence po natin, Gogo ni mensetsu o okonaimasu. We will conduct an interview this afternoon. So, yan po, okonaimasu, particle o. Next po natin, okoshimasu. Okoshimasu, na ang ibig sabihin po ay to wake up. So, yan po ay verb transitive. So, dati, meron tayong okimasu. Yung okoshimasu naman po, yan po yung action na gigisingin mo yung isang tao. Okay po, so yung reibun po natin ay ashita, shichiji ni watashi o okoshite kudasai. Please wake me up at 7 tomorrow. So yan po no okoshimasu. Yung okimasu naman ang ibig sabihin lang nun ay gigising ka. Okay? Next po natin ay yasemasu. Yasemasu na ang ibig sabihin ay to lose weight. So yan po no pumapayat, no? Reibun po natin yasetakereba tabemono ni chewy shinakereba naranai. Yasetakereba tabemono ni chewy shinakereba naranai. Ibig sabihin po, if you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. So yan po, yasetakereba. Naka-tie form and ba form po siya. Next naman po natin ay yaburemasu. To be worn out or to be torn. So yaburemasu. So, reibun po natin, Kimi no fuku wa yaburete iru no de kigaite kudasai. Kimi no fuku wa yaburete iru no de kigaite kudasai. Please change your clothes because it is torn or punit ang ibig sabihin po niyan. Next po natin ay ryoko. Ryoko. So, ibig sabihin po niyan ay travel. So, reibun po natin, Kanojo wa seikaiju o ryoko shita. Kanojo wa seikaiju o ryoko shita. She traveled all over the world. So yan po kanji po ng ryoko and syempre pati po yung vocabulary, huwag niyong kakalimutan. Next naman po natin, rusu. Rusu, ibig sabihin po absence or being away from home or ibig sabihin po wala sa pwesto, yun po siya, no? Reibun natin, kazoko de ishukan rusu ni shimasu. Kazoko de ishukan rusu ni shimasu. My family will be away for a week. Rusu. Next vocabulary po natin ay ike. Ike, ibig sabihin po ay pond.
So, reibon natin, ike ni sakana ga takusang iru. Ike ni sakana ga takusang iru. There are a lot of fish in the pond. So, yung kanji po and pati po yung vocabulary. Next po natin, ang last kanji po ata natin to. Ishi. Ishi po natin, ibig sabihin po ay stone or bato. No? Reibon po natin, kuno iie wa ishe de dekite iru. Kuno iie wa ishe de dekite iru. This house is made of stone. Okay? So, kanji, be careful kayo sa kanji ng ishi kasi paglabis po siya, katulad po siya ng kanji ng sa migi. So, be careful po kayo. Okay? Next naman po natin, and last kanji po natin ay isha. Isha. So, yan po ay doctor. So, isha, doctor, yung kanji po, pakitandaan. Reibon natin, kanojo wa ninende isha ni naru daro. Kanojo wa ninende isha ni naru daro. She will become a doctor in 2 years. So, please po, no, minasang, ulit-ulitin nyo lang po yung mga vocabularies po natin na binibigay ko sa inyo kasi malaki po yung chance po niyan na siya po ay lumabas sa inyong JLPT na iti-take po ninyo. It's either sa July or kaya naman po ay sa December. Ang kagandahan po ng pag-memorize ng kanji na ganito ay dalawa na po siya. Nami-memorize nyo yung kanji and bukod doon nami-memorize nyo na rin po ang inyong vocabulary. So yun lang po minasang sa susunod po ulit na video natin. Mite korete, arigato gozaimashita. Bye-bye!